Magandang ba at nandito ang Jake Bakun. Hindi ko na. Wala ang Jake Bakun kagabi. Ang producer natin kagabi si Mike Santillan. Biglang pagmulat ng aking mga mata, nakita ko si Jake Bakun kaagad. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. It was Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Bakit daw tayo natutuwa pagka nakikita natin si Jake Bakun? Sapagkat tayo po ay napapakinggan ngayon sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre po mga kapatid, i-follow po ninyo, i-like, i-share ang ating social media accounts. Ito po ang ating mga social media accounts. Ibig sabihin, dito po ninyo kami masusundan. Hanapin lamang po ninyo ang @Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. Yun. Siyempre ho, huwag niyong kalimutan to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Ilagay na po ninyo sa yellow box at pindutin nyo ang yellow basket na yan. Yan, di ba? At para doon sa mga nais makibahagi sa ating programa at makibahagi ng kanilang kwento ng buhay, kasaysayan ng pag-ibig, tagumpay, chumachenes, na para lang sa'yo. mga problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, pwede kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay tumawag po kayo sa ating hotline sa 86315788 at 86316674. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules. Mamaya na yung mabuting balita. Wala si Fatima. Di ihatid natin sa inyo pagbabalik natin. At eto si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Miyerkules, 14 ng buwan ng Agosto. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ito'y tumatalakay sa pagkukulang ng isang kaibigan, ng isang kapatid, ng isang kakilala sa atin. Ang buhay natin kasi ay hindi po perfecto at ang bawat isa ay nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala. At itong bagay na ito ay napupunan kapag
itinumpak natin ang isang maling gawain o isang maling pananaw. People always say, huwag ka masyadong judgmental. Mga palusot lang po yan itong mga panahon na ito. Pag sinabi sa'yo, huwag kang judgmental, ibig sabihin, huwag mo akong pakialaman. Palusot lang ho yan itong mga panahon na ito. Dahil kahit si San Mateo, sinasabi ni San Mateo, kapag ang iyong kaibigan, kapatid, ay nakagawa ng isang mali, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Ibig sabihin, itumpak mo siya. Pag itutumpak mo, ibig sabihin, judgmental ka na. Hinatulan mo na siya. Hinatulan mo na mali yung kanyang ginawa. Bakit mo ginawa? Bakit mo siya hinatulan? Saan mo ibinase? Ibinabase natin ang hatol natin doon sa kanyang gawain, sa kanyang mga salita, sa kanyang kilos. Doon tayo humahatol. Hindi natin hinahatulan yung kanyang pagiging makasalanan sapagkat hindi ho tayo, wala tayong karapatan na humatol doon at hatulan ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang hinahatulan po natin ay ibinabase natin sa kilos at gawa at salita ng isang tao. Kaya kung may nagkasala sa atin, alam natin nagkasala, hinahatulan natin sila, nagkasala sila. Wala akong masama doon. Ang masama pag wala kang ginawa. Kaya ang sabi ng Panginoon sangayon kay Mateo, kausapin siya ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Kung ayaw niya, magsama ka pa ng isa, dalawa, o mahigit pang tao para mag-witness doon sa pag-uusap ninyo, para hindi ka mapahamak. At kung ayaw pa rin niyang makinig talagang matigas ang ulo, sabihin mo sa iglesia, sabihin mo sa simbahan. Bayaan mo ang mga pari ang magdesisyon kung paano siya makakausap at maituwid siya doon sa kanyang pagkakamali. Kung ayaw pa rin niya at nagmamatigas pa rin siya, matapos siyang lapitan ng ating kinauukulan sa simbahan, ituring mo siyang isang hentil o isang maniningil ng buwis. Ito yung mga taong itinatakwil nung araw. Hindi na pinapansin, ini-ignore nilang. At kung sakaling kaibigan mo yan, pagpagin mo ang laylayan ng iyong pantalon. Lahat ng alikabok na may kinalaman sa kanya, pagpagin mo sa pantalon mo. See, ganun po ang ibig sabihin kung talagang ayaw niyang mapatumpak. Ilaglag mo siya bilang hentil o isang maniningil ng buwis. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Alas 9:54 ng gabi, narito ang ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi, excerpt lamang ito ng programang Face to Face na napapanood po sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron din po itong replay sa Channel 1 sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung meron po kayong komento matapos yung panoorin po ang ating tampok na episode ngayong gabi, pwede niyong ipadala ang inyong komento sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment po kayo sa ating live stream o pwede kayong tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang magnanakaw ka ng ulam. Buwisit ka, pati ulam ninanakaw mo. Ba't hindi ka marunong magluto?
yung ulam ko, ninanakaw mo. Panoorin ho natin. No, at sino ang inirereklamo mo? Kapatid ko pong pati yung ulam nilang nawawala sa akin ibinibintang ako, ayop, tagakuha ng pagkain na natitira nila. Kapatid mong buo, Ate Imelda? Hindi po, kapatid ko lang po yan sa pangalawang asawa ng nanay ko. Sa pangatlong asawa ng nanay mo? Pangalawa po. Pangatlong asawa ng nanay mo. So, half sister, half brother ba ito? Sister po, malaki pa po yun sa akin. Ay! Okay. Saan nagsimula itong inyong alitan tungkol sa pagkain? Tungkol lang po yan, ma'am, sa budol fight. Okay. Kasi sabi nila, kung ano lang daw kaya kong iambag, iambag ko. Eh, ang ginawa ko, bumila ako ng Ricardo. Eh, di naman nila sinabi na bumila ako ng kung ano pang mga panlason. Sana bumila ako panlason, di lahat kami namatay. Okay. So, ano ibig sabihin na Ricardo lang dapat ang binili mo? Pero bumili Kasi ka po, naman. ma'am, toka-toka po kami. Oo. Yung- Ang toka sa'yo ay Ricardo's. Ricardo Binili mo po. ba? Binili ko po, ma'am. Lahat po binili ko. So, ano naging problema? Ewan ko dito sa nareya na to, sabi niya, mamitas ako ng, talbos. Kasi total, may talbusan naman sila eh. Namitas ako, pati okra. Niluto namin, sabay-sabay niluluto eh. Eh, kumakain kami, may hinahanap pa sila sa akin na nawawala. Ewan ko, ano yung nawawala nilang kayamanan sa garden nila. Pero madalas ba kayong mag-away tungkol sa pagkain nitong kapatid mo? Tinatakal ko daw po siya sa pagkain, tinitipid ko daw siya mula pa nung maliit siya. Tinipid ko ba? Eh, balyena na nga. May tinipid ba na naging balyena? Pero ano itong sinasabi, Ate Imelda, na ikaw ay laging nag-uuwi ng pagkain mula sa Budol Fight? Eh, ma'am, Okay lang naman yun, no? Dahil Sayang naman kung ipapakain sa aso, eh di tao na lang kakain. Alam na ako kumakain yung anak ko, hindi ko uwian. Eh di uwi ko para sa anak ko. so ano itong tungkol sa adobo na issue nyo na inuwi mo raw? Kasi yun, ma'am, pumunta ako sa bahay nila, walang tao. Kinuha ko lang yung brush nung damit. Eh, hindi ko naman alam na may adobo doon. Eh, marami siyang alagang hayop. Tingin talaga niya sa akin, hayop. Nawala daw yung ulam nilang pang-ulam ng tanghali. Eh, sabi ko sa kanya, mali ko sa adobo mo. Kaya kong bumili ng adobo. Pinagpipilitan niya sa akin yung adobo daw. Pati itong bagoong ni Rhea, sa akin ay binintang. Bagoong at saka yung adobo. Kaya kong bumili ng bagoong, ma'am. Anong adobo yan, ate? Adobong baboy kasing baboy niya. Nako, eto na nga! Siya ang kapatid na inirereklamo ni Imelda dahil naging budol ang fight na inaasam na budol fight. Shemalyn, pasok! Upo muna kayo ha, teka lang. Nakikinig ka sa Rhea na yan. Teka lang! Siya na naman makakapagod sa akin ah. Teka lang, Ate Imelda. Anakaw ng adobo. Shemalyn, diretsahang tanong. Shemalyn, yung tanong ko sa'yo kanina, totoo ba na pinagbibintangan mo daw si Imelda na kumuha ng adobo? Opo, kasi po kung aso yung kumuha nun, dapat nandun yung mangkok, wala yung mangkok Pati mangkok wala. Kung sabihin niya aso, kumuha. Okay na, tissue na lang yan. Kaya na yan. Totoo ba ang hinala mo na si Imelda ang kumuha ng adobo mo? Opo, sabi po kasi ng biyanan ko, siya daw lang ang pumasok sa bahay namin. Kasi kung aso po yung kukuha, nandun ho yung mangkok. Wala ho yung mangkok sa loob ng bahay namin Kung aso man ho yun, malalaglag yung pinggan sa baba. Malamang may bunganga yung aso. Ang angat niya. Pati pinggan kinain. Rauno ka pala eh. Pati pinggan. Okay, Shemalyn, ano naman ang issue sa budol fight na yon? Na ambag daw ni Imelda na sinasabi mong kulang. Paisa-isa yung binibili niya. Kaya siya dapat bumili siya isang bultuhan na para pag nagluto, hindi na bibili. Hindi na para paalis Pero nakapagluto naman. Opo, kasi bumili na iba si Ate Rhea ho. Nakakain naman kayo. Oo, lahat ho kami. Nakakain naman. Ano yung ayuda? Isang bultuhan? Mama, Kadang nagluluto ka ng bibili. Hindi ba dapat ang budol fight ay masayang kumakain kasi salo-salo yan? Ano nangyari sa inyo? Lagi mo dinadahilan yung anak mo.
Pinagchichismisan po kami ni Ate Rhea niyan. Dalawa po sila pinagchichismisan kami, naririnig ko. Smoso yan eh. Sarili mo ka Ano sinasabi, Ira? Anong chismis ito na ikinagagalit mo? Kapatid, hindi ka nga Kada nagpakatotoo, na po kapatid. pumunta to sa bahay nila, kinukuha daw ulam nila. Eh wala namang ulam na natitira dyan sa kanila. Ubus naman lahat. Anong Bakit pinagsasabi nasilip mo mo? ko? Nasilip mo? Nakapasok ka sa loob ng bahay namin? Oo! Di minsan nga, hindi ka pumasok sa loob ng bahay namin eh. Sus, ba't ako ikukwento mo ko sa ibang tao? Diba ate mo ako? Ikukwento mo Ate, ko sa ate ibang ka ba? tao na Ate ka ba? O bakit? Nakinig ka ba sa akin? Di ba Kahit sarili mo hindi ko ka pinakinggan? Di ba ko ate? Alam niyo, even in the Bible, sa Biblia, sa lumang tipan at saka sa bagong tipan, ginagamit ng Diyos at ng mga propeta ang pagkain para magkaroon ng unity, no? Pagkakasundo-sundo. Ang Panginoon, si Jesus, napakatakaw. Miski saan pumunta yan sa public ministry niya, pumapasok yan kung kani-kaninong bahay at nakikikain. Can you imagine? Nakikikain ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ng pagkain, kagaya ni Kuya Alex, ginagamit niya ang pagkain upang ang tao ay magkaisa, maipon at maipahayag ang mabuting balita. Kaya nga, sa simbahang Katoliko, meron tayong tinatawag na Sacrament of the Eucharist. Merong communion. Ano ibig sabihin ng communion? Lahat tayo ay makikinabang doon sa pagkain. Di ba? So, dito sa magkapatid na Imelda at Gemaline, siguro pag-isipan natin, magmula nung maliit pa kayo, meron nang nakatanim na galit at sama ng loob. Si Gemaline, di ba? May tampo na sa'yo. Walang ibang makalulutas yan kundi kayong dalawa lang. Nasa pag-uusap ninyong dalawa yan dahil ang dugo niya ay dugo mo ring nananalaytay. Okay? Si Ira at saka si Rhea. Rhea and Ira, pag naghari ang galit sa puso nyo, wala na kayong makikitang maganda sa kapwa-tao. Amen? Basta may galit dito, hindi mo maitatago yan. Lalabas at lalabas yan kahit sa mata mo, sa salita mo, no? At wala ka nang makikitang mabuting ginawa ng kapwa mo dahil meron kang galit. May pagkakataon pa para maiwasan yung bagay na yan, no? Ang akin lamang focus dito sa magkapatid na Imelda at saka Gemaline. Buhay pa ba nanay nyo? Buhay pa Ako, po. nakakahiya. Nanay, patatawarin po ninyo at pagdasal po natin itong mga anak natin, ano? Nahihiya ako sa nanay niyo kung nanonood sa atin ngayon. Sana itong Kapaskuhan na ito, pakita niyo sa nanay niyo na nagbago kayo at marunong kayong magmahalan. Kaya pa. May pagkakataon pa. Hindi lang sa bagoong at saka sa adobo. Kahit kaming tatlo rito magluluto ng adobo para makapag-boodle fight tayo. Wala lang balutan, ha? Wala lang balutan. Okay? Maraming salamat, Dr. Love! Walang anuman, Mama Carla. Kasi bakit may katwiran si Gemaline, ha? Sabi niya, kung aso ang kumain o pusa ang kumain ng adobo, maiiwan yung mangkok, yung tasa, yung pinaglagyan. Wala yung tasa eh. Tao kumain. Ay, nakaw, magkapatid pa naman. Baka may opinion kayo, may komentaryo, pwede nyo ipadala sa ating Dr. Love Facebook Messenger o sa ating live stream o pwede kayong tumawag sa ating 863-15788 at 863-16674. Oras natin, alas 10:04. Nagbukas sa pangalawang bahagi ng ating programa, ayan po ang awiting Prayer of St. Francis na pinamunuan ni Ryan Cayabyab. Ay, nasa linya natin ngayon para magbigay ng kanyang opinyon sa mga matatakaw sa adobo at sa bagoong. Buhat po sa San Fernando, La Union, nababati sa atin ng isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi, brother. Let's welcome Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Magandang gabi po. Kung maganda, mabiyaya, mapagpalang Gabi.
Brother. Sabi ko, scripted talaga yun, no? Siya, sige. Kumusta, Aling Lourdes? Ayos lang po. Oo. Anong inyong ulam? Adobo at bagoong? Hindi po, tinapa at kamatis. Ay, ang sarap. Anong klaseng tinapa? Salinas. Dagupan po. Ano, no? Tinapang dagupan, galing dagupan po. Ano yan? Bangus. Tinapang bangus. Yes po. Oo, galing dagupan. Yan yung maliit ang ulo pero malalaki ang katawan ng isda, no? Ay, nako, sarap kainin yan. Pero gusto kong tinapa yung salinas, yung maliit na gano'n. Opo. Oo, minsan may itlog pa nga yun eh. Di ba? Yung tinapang bangus, masarap din po. Oo, lalo kung libre. Opo. Alright. Ano ang inyong mensahe, Sister Lourdes? Ay nako hindi naman po tama na nag-aaway-away sila nang dahil lang po sa ulam, nakakahiya. Gusto nila eh. Nakakahiya naman po kung At saka maririnig din naman. parang hindi naman sila gutom, ha? Ang tataba nila. Ang tataba. Baka hindi nila nakita kasi. Di ba? Ang tataba nila. Malulusog. Masarap siguro. Masarap ang ulam nila kasi palagi. Oo. Di ba? Pati adobo. Diyos ko, napakasarap ng adobo. Tapos bagoong. Ay, ito. Ay, parang di ko naman gustong pagsabayin yung bagoong tsaka adobo. Hindi. Kunti-kunti lang po. Ganon? Nag-uulam din po ng bagoong tapos kamati. Ay, tapos kung meron akong adobo, gusto ko merong bagoong pag meron akong yung talbos ng kamote. Ayun, yun po. Isa rin po yun na masarap po. Yung talbos ng kamote. Tapos po, nilaga pong okra. Nilagang okra. Opo. Gustong-gusto ko po yan. Saan tayo mapupunta nito? Opo. Sige. Ano pa ang masasabi mo? Ay, naku Gemaline, wag na kayong ganyan. Dapat magmahalan kayong magkakapatid. Kasi magkakapatid kayo Mm-mm. Hindi dahil lang sa ulam, nag-aaway-away na kayo. Hindi yan tama. Mm-mm. At saka, nakakahiya naman sa inyong magulang na sasabihin ng magulang ninyo na ang mga anak ko, bagay lang yung pinag-aawayan, pati ulam, samantalang, pwede naman po silang magluto ng ulam. Oo. Pwede naman magluto uli di ba? Opo, mag-ambag-ambag sila kung gusto nila. Yan nga, meron silang tawag doon yung agawan ng pagkain. Boodle fight. Opo. Oo. Kaya, ikaw, Gemaline, itigilan mo na yung pakikipag-away ng dahil lang sa ulam. At si Imelda, Imelda, pagpasensya mo na lang kung sakali mang kung hindi, ulam. kung hindi, kurutin mo sa singit. O siya, sige, batiin mo si Lance sa milyon na nakatutok ngayon. Ay, naku, Lance, hindi ka na tumutula ngayon. Hindi, tumutula pa rin siya. Meron lang kaming guest ng Monday. Hindi po siya nag-guest anong Lunes, Oo, meron kaming guest kasi. Oo nga po. Pero, okay lang po yun. Basta ang Mahalaga, mahalaga po buhay siya. hindi po, panatilihin niya ang kanyang galing at ang husay. Sa pag-awit. At ko nga po para sa kanya ang kanyang magandang kalusugan at ang kanyang Pera. lalo pang pagtatagumpay. Oo. Opo. At binabati ko po ang Tres Marias po na sina Maribibiola, Myra Bulisayli, Elizabeth Billy Gonzalo, Lia Gonzalo, at Jenny Raimundo, Alfred Saban. at si Chato Chakluti po. Oo. Okay. At saka ang ating si Alfred Saban. Ayun. Akala ko nalimutan. O siya, sige. Oo. Salamat ng marami, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Sabi ni Annalisa Fragata Roquero,
Magkapatid pa naman kayo dahilan lang sa pagkain para talagang magkaaway kayong mortal. Pagkain po ay para sa lahat. Magbigayan po, huwag magdamutan o sumbatan. Masamang ugali po pag ganyan. Magkapatid po kayo. Mag-usap kayo ng mabuti. May panahon pa po. Dasal lang palagi, sabi ni Annalisa Fragata. Obviously, hindi na nagdarasal pagkaganyan. Ay, yung gospel pa naman ngayon, di ba? Parang bagay na bagay sa kanila. Sabi naman ni Lina Ho, nako, ang babaw ng problema nyo. Para mag-away-away kayo, pwede naman yung pag-usapan yan. Pagkain lang para mawala ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Ano ba yan? Punta kayo sa akin, papakainin ko kayo buong baboy ang na-adobo ang papakain ko sa inyo. Magkabati lang kayo. Nakuha ko ba yung address ni Lina Ho sa Plaridel, Bulacan? Nag-aaway kami rito ni Direk Shake. Nag-aaway kami ni technician ko, si Rome. Yung producer ko, si Jake Bakwood. Nag-aaway kami sa adobo. Bakit pagluto tayo ng isang buong baboy daw, lulutuin yung adobo para sa atin? Kunin mo ang address, mapuntahan. Andang de la Cruz, may mga talaga happening sa pamilya. Bakit lumaki pa, pwede namang aregluhin o pag-usapan. At sa pagkainan, mag-set sila ng big event na kainan para hindi magkanawan. Ano yun? Ganun ba yun? Bakit hindi kayo mag-boodle fight yung buong pamilya lamang ninyo? Buong pamilya lamang ninyo. Pagkatapos, habang nag-aaway kayo, subo kayo ng subo ng pagkain. O, di ba? Pag nabusog kayo, mananahimik na kayo niyan. Di ba ang tao pagka nabusog, tahimik na lang? Ay, nako, talaga naman. Ganun ba kahalaga ang adobo sa inyo? Konting bigayan na lamang po. Alas 10:23 na gabi ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Si Shari Picho, buwabati po ng magandang gabi sa buong staff ng Dr. Love, si Francis Anthony Gador. Maulang gabi po. Aba, maulan pala ngayon. Nagpapacheck lang po ng attendance buhat sa Antipolo City. Pauwi na, basa po ang kalsada. Keep safe. Chato sa Avedra sa Cluti, magandang gabi. Angelita Banataw ng Pateros, Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorlene Gonzalez ay manggagaling po ng Metro Davao. Magpupunta rito sa Maynila for interview para po sa visa application namin sa Spanish Embassy. Wow! O paalala sa mga makakasama natin sa ating pilgrimage sa October 5 hanggang 21 sa buong Europa. Iikutin po natin ang Europa sa October 5 to 21. Pupuntahan natin ang mga mahalagang, mga very famous Marian shrines. Magtutungo tayo sa Roma at pupuntahan natin ang 4 na major basilica sa Roma kasamang St. Peter, St. John Lateran, Santa Maria Maggiore, and St. Paul outside the walls. Pupunta tayo sa Paris. Sasakay tayo ng bangka na malaki sa Seine River. At aawi tayo ng Hopyang di mabili. Di ba? And of course, magtutungo po tayo sa Italia. Pupuntahan po natin San Giovanni Rotondo para dalawin natin si Padre Pio, ang kanyang hindi na agnas na katawan. Makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja, yung mga makakasama natin. Atin na pong kinukuha mga dokumento, mga requirements para po makakuha tayo ng visa. At doon sa gustong humabol sa atin, maaari po kayong humabol pa. We still have a few more seats available. Sa October pa po ang lakad natin, so may time pa kayo. Ang telephone number ni Edna Calleja ay 0925-752-2230. Miss Edna Calleja, 0925-752-2230. Ating oras ganatang alas 10:31 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong tutunghayan ng isang liham
kasaysayan. At kung sakali pong meron kayong komentaryo o meron kayong gustong ibahagi sa atin na mensahe hinggil sa kasaysayan ng inyong buhay, kasaysayan ng tagumpay, pagsusumikap, or mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment po kayo sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674 para sa live counseling. Narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Juliana ng Mandaue City. Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Sana'y okay lang po kayo lalo na pagdating sa kalusugan. Ako po si Juliana, 26 anyos mula sa Mandaue City, Cebu. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Ang bunso kong kapatid ay anak ng mother namin sa stepfather namin ng kuya ko. Elementary pa lamang po ako nang maghiwalay ang aking mga magulang hanggang sa nakahanap uli siya ng partner at magkaanak sila. High school na ako noon, nagkakilala sila. Maganda at maayos naman ang buhay naming magpapamilya kasama ang stepfather ko at ang half-brother namin. The truth is, we're one happy family, and I'm thankful for this. Dr. Love, may isang incident lang po na bumabagabag sa isip ko. There was one time, nung elementary pa lamang po ako na nagja-jogging kami ng mother ko one early morning, may lumapit sa kanyang lalaki at parang bothered ang mother ko at umiiwas. Lumapit sa amin ang lalaki at sinabi sa aking siya raw ang totoo kong tatay. Nainis ang nanay ko at umalis na lamang kami para maiwasan ng lalaki. Sinabi rin sa akin ng nanay kong huwag paniwalaan ang sinabi nito. Hindi naman big deal sa akin ang nangyari hanggang sa may moments na sumasagi ito sa isip ko hanggang sa ngayon. Dr. Love, na-realize kong hindi ko rin kamukha ang sinasabing tatay namin ng kuya ko at naramdaman kong iba ang pakikitungo niya sa akin nung bata pa ako. Gusto kong tanungin ng mother ko tungkol dito, sino ba talaga ang tatay ko? Sino ba talaga yung lalaking lumapit sa amin noon at nagsabing tatay ko siya? Siguro naman, Dr. Love, I have the right and I am of the right age to know that I have the right to know the truth about my real biological father. Pero ayoko ring masaktan ng mother ko o baka magsinungaling din siya. Pero ewan ko po. If ever, yung lalaking yun nga ang totoo kong tatay, gusto ko rin siyang makita at makilala and maybe catch up for lost times. Pero kung hindi man siya, okay lang din. At least, nalaman ko po kung anong totoo. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Do I have to pursue this? To give answers to my questions? Or do I just have to let it pass and move on and move forward with life? Daghang salamat po, Dr. Love. Godspeed and more power. Sincerely, Juliana ng Mandaue City, Cebu. Maraming salamat sa iyo, Juliana. Ito ay isang pagpapatunay na naman, no? Na ang isang anak, kahit na anong gawin mo dyan, kapag nahiwalay sa magulang, either tatay o nanay, parang innate na yon, ano? Sa isang bata. Nahanapin yung tatay niya. Dumarating yung edad, yung panahon na hinahanap niya ang tatay niya. Hindi para mahalin, kundi para makilala. Parang merong something inside
na naghahanap o nagtuturo, nagdidictate na kailangan malaman mo ang pinanggalingan ng buhay mo. Whether masamang tao or mabuting tao yung nagbigay ng buhay mo, it doesn't matter. Ang mahalaga ay makilala mo siya. Magkukwento na naman ako ng buhay ko. Alam niyo naman, di ba? May anak ako sa ibang babae na nasa Amerika. At nang magkita kami, it was the first time we saw each other. I think it was 11 years old, if I'm not mistaken. Pero nung magkita kami, I left him when he was 4. Nung magkita kami, tumakbo siya palapit sa akin at yumakap sa akin. Hindi na bumitaw yung bata. So may lukso ng dugo. Yung aking tatay, nako, sumalangit na. Matanda na siya. I think he was about 91 years old when he told us na nagkaanak siya sa ibang babae. At ang gusto niya, sabi niya, bago ko mamatay, gusto kong makita yung aking anak. Actually, hindi kami tumulong sa kanya para hanapin yung anak niya. Sinabi lang niya sa amin, nung makita na niya yung anak niya at ma-identify, lalaki yung anak niya. At magkasing edad kami halos. Matanda lang ako ng 6 months. Yan. In other words, 6 months ako sa sinapupunan ng nanay ko nang may nangyari sa kanila nung nanay nung lalaki, no? Kaya pala, ang tatay ko, pagkatapos akong isilang, 6 months after, ay itinakas ang buong pamilya ko at nagpunta sa Puerto Princesa, Palawan at doon kami tumira. Little did I know, later on, na-realize ko na tumakas pala ang tatay ko doon sa kanyang obligasyon para hindi maging magulo ang buhay. Yan. So, before he died, ay ipinakilala sa amin yung kanyang kapatid, yung aming kapatid. And we accepted him. No? We accepted him. Ano magagawa mo? Susuntukin ko pa ba yun? Gagawa ka lang ng away. Gagawa ka lang ng gulo. So, tinanggap na lang namin siya. So, bakit ko naikwento? Kasi nga, ang mga anak, maghahanap at maghahanap yan kung sino nagbigay ng buhay sa kanila. At least, makita o makilala. At yun ang nararamdaman ni Juliana ngayon. Kasi, sabi niya, nung araw, nagja-jogging silang mag-ina, may lumapit na isang lalaki at sinabi sa kanya na ako ang totoo mong tatay. Siguro alam ng lalaki na yung kanyang asawa, nanay ni Juliana, may ibang kinakasama na. Ngayon, sinabi niya na ako ang totoo mong tatay. Sabi naman ni Juliana, hindi niya kamukha. Well, siguro, sa tingin mo, baka hindi mo kamukha, di ba? Pero, hindi yun ang pinagbabasihan kung siya ang tatay mo. Meron tayong tinatawag na DNA analysis para malaman mo. Well, be that as it may, ikaw naman 26 anyos na. Ibig sabihin, you're of age already, di ba? At you have lived a life that's full. Kahit wala yung tatay mo, itinuring ka na sariling anak ng stepfather mo at sang-ayon sa iyo, masaya naman ang buhay niyo. Bagamat yun din ang sinasabi ko, kahit anong saya ng buhay mo, hahanapin mo at hahanapin mo yung kadugo mo na nagbigay ng buhay sa iyo. At yun naman ang isang maling pagkakamali ng nanay mo. Hindi po natin itinatago sa ating mga anak o sa ating mga apo ang katotohanan. Kung sakaling masamang tao yung tatay niya, di sabihin mo. Kaya nagkahiwalay ang nanay mo kasi nanununtok, nananakit ang tatay mo, kaya hiniwalayan siya, irresponsable.
Pero yon ang tatay mo. Huwag ka nang magtanim ng galit sa tatay mo kasi wala ka namang kasalanan doon. Silang dalawa ang concern doon kung bakit sila naghiwalay. Pero ang bata ay may karapatan na makilala ang kanyang ama o ang kanyang ina. At dapat ito kapag ang bata ay nakakaunawa na, ipinapaliwanag natin yan sa kanila. See? Hindi ho natin maikakaila. Si Juliana ay naghahanap at ang dahilan, gusto niya lamang makita, gusto lang niyang makilala, at kung sakaling makilala niya, sabi niya, maybe we can catch up for the lost times. Maganda pa rin ang intensyon ni Juliana. See? To make friends and be at peace with her father. Juliana, ang masasabi ko sa iyo ay kausapin yung magkapatid, yung kuya mo at ikaw, ang nanay mo. At ipaliwanag mo sa nanay mo na hindi niya pwedeng itago ang identity ng iyong ama. Dapat ay makilala niyo sapagkat karapatan niyo na makilala kung sino ang inyong tunay na ama. Hindi naman yun nangangahulugan na iiwanan mo na ang nanay mo at sasama ka sa kanila, sa iyong ama. Maaaring iyan ang kinatatakot ng iyong ina kapag nakilala nyo ang tatay nyo, baka mabawasan ang inyong atensyon sa kanya. See? So ito ang dapat na ipaliwanag nyo at karapatan ninyo na makilala ang tunay nyong ama. Paliwanag mo yan sa nanay mo. Dahil alam mo, hindi porke nanay, hindi porke magulang, tama na lahat ng desisyon. Ikaw ay nasa edad na at maaari mong ipaliwanag sa kanya ang paghahanap mo sa iyong tunay na magulang na tunay na kadugo mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Awiting ito, pansamantala tayo po'y magpapaalam na tapos ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Magbabalik po kami bukas alas 9:30 hanggang alas 11 para sa pagwebes sa pagtatanghal ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Muli, sa ngalan po ng ating buong production staff sa paumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bacud, director, Sheikh Mamaril, technician, Rom Ortigas, ang ating ORAD operator na naging producer natin last night, si Mike Santillan, at ang ating PA at avid operator, Jairi Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.